Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga bisita, mga pamilya na narito po ngayon na sabay-sabay nating sineselebrate ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. So, welcome po kayo dito sa Mintex Forcer Gospel Church at isang kagalahan po ang muling makasama po ang pamilya ito na magsamba, magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. So ngayong umaga, pwede mo ba nating nainyan po lahat na tayo tumayo at kung may mga Biblia po kayo, pwede nyo po bang kunin ang inyong mga Biblia at sabay-sabay po nating i-deklara itong Bible declaration. And speak up. This is my Bible. It is God speaking to me. I am who it says I am. I can do what it says I can do. I can have what it says I can have. So I open my heart today to hear God speak the word that will change my life forever. And open your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 9 verses 11 to 15. Again, 2 Corinthians chapter 9 verses 11 to 15. The word of God says, "You will be blessed and rich in every way, so that you can be generous in every occasion. And through us, your generosity will result into thanksgiving to God." This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ and your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you, because out of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift. Iyo po natin ating mga tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Pinupuri, sinasamba ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Tunay nga na Ikaw ay napakabuti. Tunay nga na napakadakila mo sa aming mga buhay. Ngayong umaga, Panginoon, patuloy kong buksan ang puso at isipan ng bawat isa para sa iyong salita, Panginoon. Hayaan mo lamang na ang tanging salita mo ang maririnig sa lugar na ito. And let the transforming power of your words, O God, Lord, ang ma-experience ng matausa ka na, O God, and allow every person, O God, na naadali, O God, na ma-receive ang ilahang portion na imong i-prepare sa ilaha, O God. Lord, everything na among pagkabuhatong karubutaga, samahan mo kami, Panginoon. Ikaw lamang siyang matataas. Thank you, Lord. We bring back to you guys praises, adoration in Jesus' name. Amen and amen. Muli po, isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. So ngayong umaga, atin pong sinaselebrate ang Thanksgiving. Diba? Thanksgiving with the theme. Ano po ang theme natin? The grace of giving, the joy of thanksgiving. So before po natin himay-himayin ang salita ng Panginoon ngayong umaga, meron lamang pong ako isang kwento bago po natin mas maunawaan ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Meron isang Sunday school teacher. So, di ba, usually sa mga Sunday school teacher, di ba, aside sa pagtuturo, meron silang ginagawang demonstration para mas lalong maunawaan ng kanilang estudyante yung kanilang itinuturo. So, meron isang Sunday school teacher na kung saan dinedemo niya yung isang baso doon sa faucet. So, naka-on yung faucet, and then yung faucet, rumaragasa yung tubig. Rumaragasa yung tubig, and then nagtanong po yung, so habang rumaragasa yung tubig, nagpupuno ho yung cup.
Diba? Nag-overflow po yung cup. So, habang nag-overflow yung cup, umaapaw yung tubig. So, ang mga bata, tawang-tawa sa ginagawa ng Sunday School teacher. Kasi, yun nga, bakit hindi namamalayan ng teacher na puno-puno na yung cup? So, tawang-tawa yung mga bata. But then, yung teacher nagtanong, do you know why the cup is overflowing? Hindi nyo ba alam bakit umaapaw yung cup? They all answered, sabi nila, because you didn't turn the faucet. Tama nga din naman. Umaapaw yung tubig doon sa cup kasi hindi niya pinatay yung faucet. So, yung Sunday school teacher, sabi niya, when God keeps pouring grace into your life, the only natural result is overflowing. Overflowing generosity, overflowing kindness, and overflowing gratitude. Diba? Kaya sa tema natin ngayon, the grace of giving, the joy of thanksgiving. And the same thing, tayo, kapag tayo ay umaapaw sa pasasalamat, nag-uumapaw sa puso mo yung pasasalamat, umaapaw ka rin. Umaapaw yung grasya ng Panginoon, umaapaw yung kindness at pasasalamat mo. And it will lead other people into thanksgiving also. Diba? So, that exactly Paul teaches us in 2 Corinthians chapter 9 verses 11 to 15. Yan yung gustong ituro ngayon ni Paul sa atin. So, God fills us so that we overflow. Pinupuno ka ng Panginoon para umapaw. Hindi lang financially, materially, but sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pinupuno ka ng Panginoon. Paul shows the powerful connection between grace, giving, and thanksgiving. When God pours out His grace, it produces a generous heart. Hindi dahil meron ka. Diba yung sabi sa tula kanina, hindi dahil sobra-sobra magbibigay ako. But because of God's grace. It produces a heart, and that generosity leads others to give praise and thanksgiving to God. Yan ang ikinaganda kung tayo ay umaapaw sa grasya at pagpapala ng Panginoon. It will lead other people to testify how our God is so faithful and kind. So, sabi po dito, to appreciate Paul's message, so aalamin muna natin yung short background nitong 2 Corinthians. Bakit in-encourage ito or simulan ito ni Paul? So, during that time, nagkaroon po ng matinding suffering ang church or Christian church sa Jerusalem. So, around 45 to 49 AD, nagkaroon po ng matinding kahirapan during that time sa buong region ng Judea. So, may verse po dyan sa Acts 11, chapter 11, 27 to 30. Diba? So, nagkaroon po ng matinding persecution yung mga Christian doon. Nagkaroon din po ng problema sa ekonomiya. At nangangailangan sila ng suporta ng mga kapwa nila mananampalataya. And dahil nga sa sobrang kahirapan during that time, talagang nakaranas sila ng severe poverty. Pag sinabing severe poverty, talagang kung imagine mo baka isang beses na lang silang kakain or wala na silang makain. Kasi nga severe yung kanilang naranasan kasi nagkaroon ng famine. Diba? Have you imagined famine? I believe hindi pa po tayo naranasan na gutom. Diba? Minsan pa nga sobra-sobra yung ating kinakain. Kaya nga, diba? Kumbaga, nagiging malusog tayo. Diba? Kasi nga, sobra-sobra yung mga pinagpapala ng Panginoon. Pero, during that time, the Christians there sa Corinthians, nakaranas sila sa Jerusalem ng matinding kahirapan. Kaya nga, bilang apostol, si Paul sumulat sa mga taga-Gentiles. So he made it a priority to gather a relief offering from the Gentile church
churches for the Jewish believers in Jerusalem. So si Paul po that time, siya yung pastor, siya yung apostle. Kaya nag-initiate siya na para matulungan yung mga Christian, mga kapatid sa Panginoon na mananampalataya, kailangan niyang mag-gather ng offering. Diba? Name kung anong klaseng offering. So since Thanksgiving, and I believe na daghan tag i-offer diha sa Ginoo. And this offering, ibabalik natin yan sa Panginoon. And that offering will also, ang maka-benefit, di lang kita, kundi ang mga tao na mas nangangailangan pa. And I believe in our community, in our surroundings, daghang nangihanlang ugtabang. Hindi lang po help sa pagkain, but nangangailangan ng tulong spiritually. They need hope. They need kindness, mercy, and love. And we are the demonstration of God's love. And we are the masterpiece of the mouthpiece of God para i-share yung goodness ng Panginoon sa kanila. So, dito, during that time, bakit in-encourage ni Paul ang mga taga-Corinthians? Kasi sila yung unang nag-promise ng suporta para sa mga believers sa Jerusalem. Sila yung una. However, during that time kasi nauso yung false teacher. Nagkaroon ng division ng church, na-distract sila. Diba? Sometimes hindi natin napapansin maraming distraction para hindi natin magawa yung pinapagawa ng Panginoon or hindi natin maibigay kung ano yung ipinangako natin minsan sa Panginoon. Daming distraction. So even the Corinthians experienced that kasi nga nagkaroon during that time ng false teacher, even this eternal conflict, kaya na-distract sila, nakalimutan nila na sila ay nangako ng tulong. So Paul writes chapter 8 to 9, rekindle their zeal and remind them why generosity matters. Dito na nagsimula. Yung reminder, yung encourage ni Paul na i-rekindle, muli nilang ibalik yung kanilang commitment. Muli nilang ibalik yung kanilang zeal sa pagtulong at pagbibigay. So, gusto ni Paul ipahiwatig sa kanila na yung offer na magagather ay hindi lang pera. Not just more than about money, but it was a symbol of unity during that time sa body of Christ. A demonstration of the gospel's transforming power. An act of gratitude to God and to renew their commitment. Strengthen their motivation and show them the spiritual significance of generosity. So Paul shows that true giving is never merely financial. It's an overflow of a grateful heart transformed by the grace of God. With this context, Paul shows that generous giving leads to hearts overflowing with gratitude. Yan yung gustong ipahiwatig ni Paul, hindi lang sa mga taga-Korinto, kundi pati rin po sa atin, mga mananampalataya ni Kristo. So ngayong umaga, ang title ho ng ating pag-uusapan ay Hearts Overflowing with Gratitude. Diba? So yung awit kanina sa akmang gratitude. Diba? Ang gandang awitin ng buong puso. Kung nanamnamin mo natin yung awit kanina, parang ayaw mo nang tumigil. Diba? So, una, how does God make our hearts overflowing with gratitude? So, may 5 lang tayong pag-uusapan. So, first, God fills us to make us a blessing. Kung makikita po sa verse 11, kung mababasa po dyan, you will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving. So dito, in-assure ni Paul
sa mga Corinthians believers na in-enrich sila ng Panginoon. Pinuno sila ng Panginoon. At sinerge ko po yung Tagalog na enrich. Pinagyaman sila ng Panginoon. Not just materially, but in every way. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng pamamaraan, pinagyaman sila ng Panginoon. So, ano yung purpose? Bakit sila pinagyaman ng Panginoon? So they can be generous in every way. Para ma-develop sa kanila yung pusong mapagbigay. Hindi lamang sa pinansyal, kundi sa lahat ng bagay. So, sabi dito, like us, God enrich us spiritually, materially, and even relationally, not for self-indulgence, but to overflow. Hindi ka pinagpala ng Panginoon para suluhin mo yung blessing mo yan. Whatever, or kung anumang klaseng blessing meron ka. Magandang buhay, magandang relationship, magandang mga gamit, kahit ano, anything na meron ka. Hindi yan binigay sa'yo ng Panginoon para may pagmalaki ka. Kundi para ma-share mo din yan sa ibang tao. Lalo na sa mga nangangailangan. Lalo na sa mga tao, alam natin na talagang hirap din. Mga tao, hindi lang financial, hindi lang relief goods, hindi lang ayuda ang kailangan. Kundi yung kindness mo, yung kabutihan mo, yung awa mo, yung compassion mo para sa kanila. So yun yung tinutukoy dito na you overflow in every way. So the purpose of God's blessing is to create channels, not storehouse. Daluyan. Pakisabi ko sa iyong kanabi, daluyan ka. Diba? Daluyan ka ng pagpapala. Ulitin mo, daluyan ka ng pagpapala. Di lang po pagpapala kasi pag sinabi ko sa ating pagpapala, sometimes ang iniisip natin financial. Ang iniisip natin material. Diba sabi ni Paul doon, you can be generous in every way. Diba yung buhay mo pwedeng maging pagpapala yan sa kapwa mo. Yung buhay mo pwedeng maging pagpapala yan sa katabi mo. Pakititigan yung katabi mo at bigyan mo ng napakagandang smile. Diba? Yung smile pa lang yung pagpapala na. Diba? Yung smile pa lang ng katabi mo ngayon, diba? Nai-enlighten ka. Diba? Kumbaga yung aura niya nakakahawa. Diba? At pag isabi ko, I can see in you the glory of my King. Diba? Yung buhay mo pagpapala. So, kapag na-develop mo yung pangangailangang physical, ang diba? So, pa dito, lives are lifted up. May mga buhay na nai-encourage. May mga buhay na, akala nila wala ng pag-asa, but by the time you bless them, they are lifted up. Diba? Nai-encourage, nabubuhayan sila ng pag-asa. Diba? Ano pa? Gratitude rises to God. Aside sa pasalamatan ka, mas lalo nilang papasalamatan ang Panginoon. Mas lalo nilang papupurihan ang Panginoon. Diba? When we bless others, God receives the thanksgiving. Na-acknowledge nila na buhay ang Diyos. Na-acknowledge nila na may pag-asa ka lang kung lalapit sa Panginoon. And as you flow into the others' lives, napupurihan, napapasalamatan ng Panginoon. At yun yung pinaka-desire natin, napapurihan ng Panginoon sa lahat ng bagay. Hindi lang tayo, kundi maging ang mga tao na nangangailangan sa Panginoon. So sabi dito, a grateful heart is always generous heart. Kapag punong-puno ka ng pasasalamat, alam niyo po kapag ang tao punong-puno ng pasasalamat,
yung maliit na detalye na ginagawa ng Panginoon sa kanya, pinapasalamatan niya. Kahit yung hindi na minsan mapansin ng mga details sa life mo, you will be grateful. Then that's the time na yung kapag punong-puno ka ng pasasalamat, and a generous heart always creates more gratitude. Ulitin ko po, a heart is always a generous heart, and a generous heart always creates more gratitude. Hindi lang ikaw yung nagpapasalamat, pati ang taong pinagpala mo, kahit sinabihan mo lang ng God bless you. Hindi mo alam yung God bless you na yung nakitingkap na sana. Yung word pa lang na kamusta ka, magpapala mo sa kanya. Diba? Kaya, wag po tayo magsasawang magbigay. Not just financially, pero sikapin natin na kung ano yung meron ka, may share mo sa kapwa mo. So, sabi pa dito, what God has poured into your life, ano ba ang binigay sa ng Panginoon? Resources, skills, kindness, opportunity. And God wants you to overflow for others. Ano man ang meron ka, sipin mo ang meron ka ngayon. Resources mo, yung skills mo, yung kindness mo, yung pagiging compassion mo, pagiging maawain mo sa ibang tao, opportunity, gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Gamitin mo yan to bless other people. Gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And number 2, generosity meets needs and multiplies thanksgiving. Anong sabi sa verse 7? Sa verse 12, for the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. So during that time, yung kanilang nalikom ay supply yun para sa mga pagkain. Diba? Supply katulad ng mga goods, yun yung mga na collect ni Paul during that time para masupply yung gutom during that time. So, sabi dito, supply real needs of hungry, persecuted believers in Jerusalem. So, that time naka-collect na or nakalikom na si Paul ng maitutulong niya sa church or sa mga Christians ng Jerusalem. Dito na nagpasalamat itong mga believers ng Jerusalem sa natanggap nilang tulong. Kasi nga tustusan ang kanilang pangangailangan physically. Diba? Sila ay gutom during that time, walang makain. But yung help na yun, malaking tulong yun para makakain sila. And during that time, itong mga believers sa Jerusalem, nagpasalamat sila. Hindi lang kay Paul, kundi lalo-lalo na sa Diyos. Diba? Tignan mo na kapag tumulong ka, hindi lang sa iyo ang papasalamat ng tao. Mas pasasalamatan nila ang Panginoon. At doon nila mapapatunayan na buhay ang Diyos. Dinidinig sila ng Diyos dahil sa tulong na ibinigay mo. Or dahil sa tulong na ibinigay mo. At doon din po, I believe, dagana din ang nananay mga natabangan. Diba? Aside sa masarap sa feeling mo tumulong, mas maganda sa pakiramdam na ma-witness natin na sila mismo ang nagbibigay pasasalamat sa Panginoon. Diba nga, kapag sila ay nagpapasalamat sa Panginoon, ano yung magiging response nila? Diba, sis, pwede mo ba akong i-birthday? Pwede ka ba pumasyal sa bahay? So, nagiging opportunity yun na makilala nila ang Panginoon. Nagiging opportunity yun na mas maranasan pa nila yung saganang pagpapala ng Panginoon. Because of that simple offering or help na binigay mo sa kanila. So, hindi lang physical yung na-sustain or na, kumbaga na-ibigay natin, but also spiritual. Kasi yun yung kailangan ngayon ng tao. Not just physical needs, but spiritual needs.
At since tayo po ng mga anak ng Panginoon ay pinagpala niya spiritually, kailangan po natin ma-overflow. Kailangan may ginagawa ka. Hindi ka pinagpala ng Panginoon sa lahat ng aspeto sa buhay mo para lang maging storehouse ka ng blessing. Hindi para mag-overflow ka. Para umapaw ka. At kahit saan ka dalahin ng Panginoon, saan ka, kasi naunawaan mo ano ang purpose, bakit ka pinagpapala ng Panginoon. Pinagpala ka ng Panginoon sa magandang trabaho, gamitin mo yung plataforma to share the gospel, to share the word of God, to share the goodness of God. Nasa school ka, gamitin mo yung plataforma para maging testimony ka kung gaano mabuhay ang Diyos sa buhay mo. Sa office ka, gamitin mo yung plataforma to bless your office mate, to bless your co-workers. May negosyo ka, use that to bless other people. Meron kang company, use that to bless other people. Kasi yan yung purpose. Kung bakit ka pinagyayaman ng Panginoon. Bakit ka pinagpapala ng Panginoon to bless other people. Sabi pa dito, your act of kindness today becomes someone else worship tomorrow. Diba? Ako pa ilang beses ko na pong na-witness na dahil lang sa pagkain, dahil lang sa candy, simple candy, maraming naka-encounter kayo. Dahil sa simpleng pamimigay lang ng isang simple things lang, maraming naka-encounter kayo. And I just remember yung some young people that is sa pinaka ng church namin. Meron pang gathering that time ang youth na na-bless yung isang invited na yung people dahil lang sa candy. At dahil sa candy na yun, pabalik-balik na siya nagpupumig sa Panginoon. Diba? Meron iba sa atin, baka yung iba nakatanggap lang ng biscuit, ng juice, baka yan yung naging way para makilala mga Panginoon. Hindi ko natin alam kung paano kumilos ang Panginoon. Baka yung ibibigay mong goods, relief goods, damit, or anything na para i-bless yung taong yan, yung maging way ng Panginoon para ma-encounter niya si Jesus. Yan yung maging way para makilala niya ang salita ng Panginoon. Kaya, your act of kindness ay hindi sayang. Every time we help, dedicated to the Lord. The Lord, itong naibigay ko ito. Itong naitulong ko. Maging way ito na makilala ko. Maging way ito na kung saan may encounter ka na sa buhay. Diba? Kaya grabe ka, powerful if you act in kindness. Kasi, although sometimes sa sobrang pagiging kind mo, minsan na, kumbaga, naaabuso ka. Subiit. Hayaan mo. Kasi ang Panginoon naman ang kumikilos. Diba? Hindi aalaw ng Panginoon na maabuso ka. Nandun yung protection ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. So, sabi dito, generosity creates worship in places you will never reach physically. So, you are blessed to overflow. Pinagpala ka ng Panginoon to overflow. You are blessed to overflow. Yan mo ang misay ng Panginoon. So, your generosity can cause thanksgiving in homes, churches, and nations you will never visit. Diba? Yung pagiging mapagbigay mo sa lahat ng bagay, baka yan yung magiging instrumento ng Panginoon na mas lalo pang ma-expand ang kanyang kingdom. Mas lalo pang mapalawak ang gawain ng Panginoon. And number 3, generosity proves the reality of our faith. Ano po ang sabi sa verse 13? Because of the service by which you prove yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ.
So, during that time, kasi the Jews and Gentiles, meron silang gap. But as a there's a cultural division, kaya hindi maganda yung kanilang relasyon sa bawat isa. But the Gentiles' gift to the Jewish believers was proof or evidence that the gospel had changed their hearts. Diba? The time na tumulong itong mga taga-Corinto sa church ng Jerusalem, doon na patunayan na gaano ka-powerful ang salita ng Panginoon. Dahil nabago yung puso nila. Lumambot yung puso nila. Dahil sa tulong na kanilang ibigay. Diba? Hindi mo mamamalayan yung tulong na binibigay mo sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa kakilala mo, sa kumare mo, sa ka-office mate mo, pagkain mo, or anything yan, baka yun yung nagiging way ng Panginoon para lumambot ang puso niya. Kaya the time na ipag-pray mo na siya, the time share mo siya ng word, grabe nga naka-open. Kasi bakit? Pinapalambot ang puso niya ng Panginoon. That's the power of the word. Diba? Kayang baguhin ang puso ng tao. Kayang baguhin kahit sinong tao. Sabi pa dito, their giving proved their obedience, their sincerity, and their gratitude of salvation. Diba, inalis nila yung gap. Hindi nila inis na hindi namin ito kalaki. Kasi nga, meron silang gap during that. Hindi namin ito sila kalaki. But because they received the word, the power of the word, inalis nila yun. Hindi nila yun inisip. Na dapat hindi kami makahilog dito sa kanila. Dapat hindi kami tumulong kasi hindi namin sila kalaki. But the word of God proves to them that kayang baguhin ng salita ng Panginoon yung puso nila. Diba? At pinapakita sa atin na ganoon din po tayo. Sa pagtulong, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, wala pong pinipili. May status man, mayaman man, or nasa average society man, walang pinipili ang pagtulong. Walang pinipili ang salita ng Panginoon. Diba? Dahil hindi na the time you share the word of God, the time you give your help to them, diyan ikilos ang Panginoon para mabuhin yung puso nila. Yan ka-powerful ang salita ng Panginoon. In a world divided by ethnicity and culture, this offering was a powerful testimony. Hindi mo lang magiging testimony na ikaw ay pinagpala ng Panginoon kaya ka nakakapagbigay. Pero magiging testimony din yan ng mga tao na pagpala. Magiging testimony yan nila na talagang ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo. At yan yung magiging, at yan mapapabilis, di ba, ang pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon. So, true faith always expresses itself in obedience. Yung totoo pananampalataya ko, ang kaakibat nito ay pagsunod. And obedience always expresses itself in generosity. Di ba? Kung hindi sunod nitong taga-Corinto, itong encouragement ni Paul, na tumulong sila, sa tingin nyo, magbabago yung heart nila? Magtutulong kaya sila? Hindi. But because of their obedience, kahit ayaw nila, but because of the grace of God that enriches them, they are able to give. Hindi dahil mayaman sila, hindi dahil may kakayanan sila, dahil naunawaan nila ang Diyos ang nagpala sa kanila. At yung pagpapala yun, kailangan nilang ibahagi kahit sa sino pa man yun. So giving is not an action. It's not simply an action. It is the evidence of a transformed heart. Diba? Kapag hindi nabago yung puso mo, ang hirap magbigay. Kahit pagkain. Pwede pa namin isutaan ng ulo niya, ano manghatag, di magaling siya ng hatag. Diba?
siguro kung hindi nabago yung puso mo ng salita ng Panginoon. Sayang, anong gawin ko eh? Regalo kaya yan ang kaibigan ko, mahal kaya yan. Hindi mo maibibigyan. Kasi i-hoard mo yan. Pero kapag nabago yung puso mo, salita ng Panginoon, kahit sobrang hindi mo pa yan nasuot, kahit hindi pa yan, kumbaga luma, you are able to give this to other people. Diba? Kahit yung simple, wala na-remember ko paano doon pa ako sa amin, talagang kung hindi ko naman kung ganito pa ang nangyayari ngayon dito sa Mites or sa inyong mga bahay. Sa amin kasi, kapag may mga masasarap na ulam, mga kapitbahay, nagbibigayan yan. Yan, so sasabihin na, ibalik mo din yung talaga na para sa next na makaluto naman kami ng ulam, may panglalagyan na naman kami. Diba, tingnan nyo yung, kumbaga, yung pagiging generous ng mga magkakapitbahay ng unang panahon. I don't know kung ngayon ginagawa pa natin. Praise God kung ginagawa pa natin sa mga kapitbahay natin. Kasi baka yung ulam na binibigay mo, yan yung gagamitin ng Panginoon para makakilala siya sa Panginoon. Baka yung sabaw-sabaw na binibigay mo, yan yung magiging instrumento ng Panginoon. Kapag nag-testimony siya, paano mo nakilala ang Panginoon? Dahil yan sa kapitbahay ko si Adi, naninintay ng sabaw. Ang dahil sa kanya nakilala ko ang Panginoon. Diba? Ang dahil sa kanya, na-experience ko yung kabutihan ng Panginoon. Diba? What a powerful testimony na kayo naman hindi mananakaw ang Lord. Ay, yun yung i-design natin. Diba? Na yun yung dapat maunawaan natin, na pinagpala ka, hindi lang para ikaw yung makinamang, kundi para sa mga tao na nangangailangan. Yan yung purpose ng blessing mo. So, sabi pa dito, when others see your generosity, they see your confession Christ fulfilled. Nagiging witness ka ni Kristo. Nagiging saksi, nakikita nila si Kristo sa'yo. Nakikita nila yung imahe ni Jesus sa'yo. Diba kasi ang modelo natin sa pagbibigay si Jesus. Sabi pa dito, and again, their hearts overflow with gratitude to God. Kasi nakikita nila si Kristo sa'yo. Yung character ni Kristo sa'yo. So, generosity demonstrates the authenticity of our confession of Christ. Diba? Kapag na-develop yan, sometimes hindi mo na kailangan mag-share ng kung ano-ano. Sapat na yung kindness mo, yung pagiging generous mo sa kanila para makita nila si Kristo sa'yo. Sapat na yun para makita nila, luwalhatiin nila si Jesus sa buhay nila. So, does your generosity reflect the gospel you claim to believe? Nagre-reflect ba sa atin ang salita ng Panginoon sa pagbibigay natin? O baka nagbibigay lang tayo kasi kailangan? Kasi inubliga? No. Giving is honoring God. Giving is expressing your love to God and your obedience to Him. Hindi dahil sinabi. Hindi dahil every Sunday ine-exhort. No. Nagbibigay ka, hindi dahil sobrang. Because you are blessed. And number 4, sabi dito, generosity builds community and connection. Sabi sa 14, and their prayers for you, their hearts will go out to you. Generosity builds relationship. Diba? So, ito yung napakagandang sa ng Panginoon. Na once na-develop yung generosity sa atin, it unites or it builds community. It builds relationship not just to us, but to other people, to our community, to our surroundings. Nagkakaroon, nakaka-establish ka ng relationship. At kapag naka-establish ka ng magandang relationship, that's the time na magiging way yan para mas madaling makishare ang Word of God.
mas madaling mapalawak yung kingdom ng Panginoon. Mapalawak yung gawain ng Panginoon. Kasi naka-establish ka na because of generosity. At yun yung i-develop ko natin. Kasi it's a powerful testimony kapag yun na-develop sa simbahan. Mas mabibilis or mapapabilis ang pag-expand ng gawain mo. If we are united to give, not just financially, but our time, our skills, our resources, even your talent, anumang talent meron ka. Pag binigay mo yan, ang laking impact. Hindi lang sa loob ng simbahan, maging sa community, maging sa ibang tao. Nagiging daluyan ka ng pagpapala. Yung simbahan, nagiging daluyan ng blessing sa community. Diba? How many times I witnessed, diba, every Thanksgiving, talagang may ginagawa ang simbahan to bless the community. Yung first, hindi ko na ma-remember yung first, basta yung pinaka-last at yung namigay ng mga rosaryo. Tapos diba, hindi mo alam na sa lahat ng binigay na driver doon, baka natin alam may tinawag na ngayon. Diba? Ang laking impact nun. Diba? Kahit yung mga naon malapit ng ngayon. Kaya sabihin natin pagkala, saldo lang yan. Pero naging impact yun sa kanila. At dahil naging impact tayo, ang simbahan sa community, yun din po ang ginawa ng Tinorio. Diba? Yan din po ang ginawa namin doon sa community ng Tinorio kasi nagkaroon ng impact. Diba? Kaya nagkaroon ng impact, nagkaroon ng mga community doon, nakabuild tayo ng relationship. Diba? Nakita nyo yung beauty ng generosity. Napapalawak yung kaharian ng Panginoon. Nagkakaroon ng impact yung buhay ng simbahan sa ating komunidad. Kasi di ba ang vision mo? Anong vision ng simbahan? Di ba mapalawak yung kaharian ng Panginoon? Ano yun, yung gagawin ninyo is magbibigay ng relief goods sa mga nangangailangan. And I believe it will bring impact to the community. Naniniwala ako na hindi lang masusupply yung pangangailangan na physical, but spiritual. Amen. Spiritual. And that is to bring the gospel of Christ to them. Hindi yung pangalan ng simbahan, but the gospel of Jesus that will transform their hearts. Hallelujah. I'm so na-excite po ako sa gagawin ng Panginoon mamaya, lalo na sa pamimigay ninyo. I sense in the Spirit that there will be a great revival in this community. Hallelujah, hallelujah. So sabi pa dito, generosity creates connection. Though separated by geography, culture, and background, it bridges over cultural walls. Nagkaroon ng unity ang Gentiles and Jews during that time because of na-develop yung generosity. And I believe yan din yung magiging way ng Panginoon para mag-unite ang church sa community. Love expressed through prayer. Diba? Their hearts would be knit together and love would flow between them. Kapag na-develop ito, yung generosity mo, love will overflow. Hindi dahil meron ka, but because of God's love na meron ka, so that you were able to share to other people. Giving does not only transfer resources, it transfer love. Kung simpleng pagbibigay mo na kahit simpleng bagay,
Hindi lang resources yun. Hindi lang simpleng, hindi lang simpleng track yan. But, it transfers love. Hindi lang simpleng papel yan na may sulat ng mga verses, but it transfers love. Di ba? May isang kapatiran tayo dito, ang testimony niya paano siya nakilala ng Panginoon dahil lang sa track. Gospel track ang kasi tawag yan dati. Di ba? So, hindi mo alam na yung simpleng ibibigay mo, malaking impact yan para sa kanila. Gratitude deepens community. So, sabi pa dito, who could you strengthen, encourage, or connect with through generosity? Sino? Our community. The people around us. Yun yung i-connect mo. And number 5, sabi dito, gratitude rooted in God's indescribable gift. Search ko itong indescribable gift, no? Sabi dito, hindi maipaliwanag na regalo. So yung pagiging mapagpasalamat mo ay nag-uugat sa hindi maipaliwanag ng regalo. At ano yung regalo mo? Or sino yung tinutukoy dito ni Paul na regalo? Di ba? Paul closes by turning the Corinthians' attention from the gift to God's ultimate gift. Hindi siya nag-end sa gift ng Corinthians sa mga Jerusalem believers. Ano yung ginamit niya dito? He ended with God's ultimate indescribable gift, and that is Jesus Christ. Yan yung hindi maipaliwanag na natanggap natin regalo mula sa Diyos. At dyan nag-uugat yung pasasalamat mo. Diyan, kaya ka umaapaw kasi nag-uugat yung pagbibigay mo kay Kristo na siyang modelo ng pagiging mapagbigay. Sabi pa dito, every act of giving or Christian generosity flows from God's infinite generosity in Christ. Diba? Kung babasahin mo yung John 3:16 doon pa lang, makikita mo kung gaano gaano ka-generous ang ating Father. So ano yung indescribable gift na yun na nagmumula kay Kristo? Salvation. New life. Blessing and overflowing heart. Yung indescribable gift na natanggap mo na si Jesus, yan din yung kaya mong i-offer sa ibang tao. Yan din yung kaya mong i-offer sa mga taong nangangailangan. Di ba si Peter, nung hihingan siya ng ginto, sabi niya, wala akong maibigay sa'yo. Tanging meron ako si Jesus. Di ba, wala man tayong maibigay na yaman, milyon, or kahit na ano, or simple maibigay lang natin. Pero ano yung kaya mong ibigay sa kanila? Si Jesus. Si Jesus. Yan yung regalong pwede mong ibigay ngayong Pasko sa kanila. Kasi December na. Di ba? Mag-expect ang tao na meron ka maibibigay. Although, kumbaga, panata na yan ng bawat isa siguro na magbibigay ng regalo. Material lang yan. But the best gift that you can ever give to people is Jesus. At papaano yan mangyayari? Dapat magpuuhan kay Jesus. Pag punong-punuhan ng gratitude, ibibigay mo yung time mo, yung resources mo, even your life to serve you. To serve other people. Because you are blessed. Amen. So, sabi pa dito, the indescribable gift, Jesus Christ, is the reason hearts overflow with gratitude. And the reason believers overflow with generosity. So when we grasp God's generosity in Christ, our hearts cannot help but overflow with gratitude. Diba? Sa mga bisita mo natin na nandito, hindi ko aksidente na nandito ka. May gustong ibigay sa iyo ang Diyos na regalo. Regalo na hindi mapapantayan ng material things. Hindi
mapapantayan ng tao, kundi regalo na bagong buhay, bagong pag-asa kay Kristo. Hindi aksidente na na-invite ka lang because that's the expression of the love na nag-invite sa'yo. Mahal ka na, kaya ka na in-invite. Hindi para mapuno lang yung church, mapuno yung upuan, in-invite ka na kasi mahal ka na. At yung love na yun, nag-uugat yun kayo. At gusto niya rin maranasan mo yung love na yun na nagmumula kay Jesus. So, sabi pa dito, Christ is the ultimate source of every grateful heart. Pag minsan nakakalimutan mo ng magpasalamat, isipin mo ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Sapat na si Jesus para magpasalamat ka. Diba? Dahil araw-araw, ginigising ka ng Panginoon. Sapat na yun para pasalamatan mo siya. Sapat na yun para nag-uumapaw ka sa pasasalamat. And even today, sapat na nandito ka, nakikinig ng kanyang salita, nabibless, pinagpapala para pasalamatan ng Panginoon. Sapat na yun, na humihingi ka pa ngayon para burihan siya, pasalamatan siya, para ma-renew yung commitment mo sa kanya. Sapat na yun na rason para pasalamatan mo si Jesus. Sabi pa dito, God shows that gratitude is not passive, it is active. It gives, it serves, it restores, it builds, it blesses, and it worships. Ganyan ka-powerful kapag na-develop sa atin yung magpapasalamat ng puso. It will restore us. It will restore your commitment. It will restore your service. It builds relationship. And most of all, mas lalo kang mag-worship sa Kanya. Kasi naunawaan mo na Lord, grabe, sobra-sobra yung pagpapalang binibigay mo sa akin. His kindness will lead us into worship. Yung Padre, it restores, it builds, it blesses, and it worships. When the heart sees Christ, pag yung puso natin, punong-puno ni Kristo, it cannot stay selfish. Hindi ka magiging makasarili. It cannot stay stagnant, but it cannot stay silent. Hindi ka tatahimik para i-share yung goodness ng Panginoon, para i-share yung kindness ng Panginoon sa ibang tao, but it will overflow to you. Kasi bakit? Punong-puno kami. Diba? I remember nung mga kabataan pa namin nila Pastora Major, nila Ariel sa Polytechnic. Kasi every day, meron po kami ginagawang campus ministry na nagka-classroom. And then magagather kami doon sa gilid ng grandstand. Kasi, yun nga, talagang bagong kami, talagang grabe naabot ng gospel because of that. So, hindi naging nahinan para hindi huminto ang bawat isa na i-share yung gospel ng Panginoon. Kasi yun yung naging pundasyon, si Kristo. Hindi naging selfish. Kasi bakit? Si Jesus yung pundasyon. Hindi naging stagnant. Kasi si Jesus ang pundasyon. Hindi na nahimik. Si Jesus yung pundasyon. Nag-overflow. Kaya when you understand the grace of God, your heart cannot help but overflow. Pag naunawaan mo, yung sukdulang biyaya ng Panginoon sa buhay mo, I tell you, even sa praise and worship, hindi ka mananahimik. You will raise your hand shouting, "Thank you, Lord." Ay pabalik-balik yung "Thank you, Lord." Pag naunawaan mo yung sukdulang biyaya ng Panginoon, maiiyak ka naman. Ma-amaze ka na lang. Diba? Christ is the ultimate overflowing cup, pouring grace upon grace. And when grace fills you, gratitude must flow out of you. Paano natin mararanasan ang grace? Kay Jesus. Basta
So when God pours in grace, the heart pours out gratitude in giving, in worship, in unity, in testimony, and in love. This is what it means to have a heart overflowing with gratitude. So may our hearts overflow with gratitude as God fills us with His indescribable grace. So ito yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. That our heart may overflow with gratitude as God fills us with His indescribable grace.